any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, o di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. Mga kababayan, nagsalita po itong si Pangulong Marcos patungkol sa mga sinabi ng kanyang asawa at paglabas ng sama ng loob at pag-amin dito kay Vice President Sara, at sinabihan pa nga na bad shot umano, at nagalit ito dahil tinawag nga na bangag itong si Pangulong Marcos. Ngunit para kay Pangulong Marcos, sanay na umano siya sa mga kritiko. Ito lang umano yung kanyang asawa ang hindi sanay. Naku po, at nanindigan siya na hindi umano tatanggalin itong si Vice President Sara. Siyempre, mga kababayan po natin, kapag tinanggal niya yan, parang kumuha siya ng bato at ipinokpok sa kanyang ulo. Unang-una, itong si Vice President Sara ang nangunguna sa kanyang cabinet secretary. Number 1, ang Department of Education sa top performing department or ahinsya ng ating gobyerno. At kung sinasabing si Leni Robredo o mano ang ipapalit bilang sekretary ng Department of Education sa mga nanawagan na mag-resign na itong si Vice President Sara, naku po, ang kababayan po natin, baka magiging lutang ang lahat na estudyante kung si Leni naman ang ipapalit. Samantala, ang mga vlogger na dugyot o mano kasama nga itong si Mike Abe, abay napahiya, araw-araw na lang po nananawagan na umano'y mag-resign na itong si Vice President Sara. Pero galing na mismo dito kay Pangulong Marcos, mga kababayan, na hindi tatanggalin itong si Vice President Sara. Naku, takot niya lang, mga kababayan. First of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin, na kahit na may nakita niya hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very... She went to Davao, Duterte said, oh, bangag, di ba? Imagine. Bangag. Bangag. Ano, bangag, di ba? Mali yan eh, you cross the line. Shot na yun sa akin. Shot na yun sa akin. Very upset. So, yan nga po, proud mo na itong si Pangulong Marcos dahil syempre napaka-protective ng kanyang asawa. Hindi lang po protective, mga kababayan po natin, ha? Ayon kay Attorney Trixie Cross, gumagawa pa ng desisyon para sa kanya. Talagang napakaswerte niya po. Kasi itong mga ayaw niya na mga cabinet secretary ay hindi na nagtatanong kay Pangulong Marcos. Siya na mismo ang nagdidesisyon ng sisibakin. O, di ba? May sariling desisyon at nakikialam. So talagang napakaswerte kung tutuusin na may asawang Lisa Marcos itong si BBM, mga kababayan. Hindi masisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Lisa Araneta Marcos. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya niyang dinededma o hindi pinapansin si VP Sara kapag nakikita sa ilang event dahil sa umano'y pagtawa nito ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ngunit ayon kay PBBM, dapat maunawaan ng publiko na hindi sanay sa politika ang First Lady. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami rin, hindi rin kami sanay na yung First Lady ng ating bansa ay nakikialam sa desisyon ng ating presidente. Kami manihit na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalagpas ng konti. Ibang masasakit at may init at panghang sa salita. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun simple eh. Hindi ganun simple sa akin. So, napaka-wise po, Itong talagang, parang nababilib din tayo, dito sa mga naging pakayag ni Pangulong Marcos. Dahil mukhang nagiging wise po siya sa kanyang desisyon, mga kababayan po natin.
Unang-una, kapag tinanggal niya itong si Vice President Sara, parang nagdeklara na siya ng giyera dito sa pamilya Marcos at sa pamilya Duterte, mga kababayan po natin. Kumbaga, kung sinasabi ng asawa niya, she crossed the line. Kapag ginawa niya ito, nag-cross the line din po itong si Pangulong Marcos. Tandaan po natin, mga kababayan, itong mga sinasabi ng mga kapatid ni Vice President Sara, ito ni Pangulong Digong, ay nag-hold pa yan, mga kababayan po natin. Marami pa silang dapat ibubulgar, marami pa silang dapat sasabihin, at marami pang kahihiyan na matanggap itong si Pangulong Marcos. Pero hindi nila ginagawa. Pagka nagpipigil pa ito, mga kababayan po natin. Dahil kahit nagsasabing bangag itong si dating Pangulong Digong, nare-realize niya pa rin, naiisip niya pa rin na nandyan ang kanyang anak. Diba? Yan ang kanyang sinabi sa kanyang rally. Dahil miyembro umano ng administrasyon itong kanyang anak at vice presidente, kaya medyo dahan-dahan siya. So tingnan nyo sa pinaka-last lang, sa tago, mga kababayan po natin, hindi niya binanatan, hindi man siya nagsabing na adik, bangag, hindi na po. Ang kanyang focus lamang ay doon sa term extension. Napansin nyo na ba? Doon napansin ko na na medyo naglaylo na siya at scripted na po ang kanyang mga sinasabi. Base na doon sa kanyang binabasa. Sa kanyang pinaka-latest naman na anibersaryo nitong PDP, maingat din po magsalita itong si dating Pangulong Digong at nakapokus lamang siya doon sa istorya ng kanilang partido. So nakita nyo po, so ibig sabihin, mga kababayan, talagang maingat na siya. Parang sinasabi niya na sa kanyang sarili na dahan-dahan kasi miyembro ng kabinete ang aking anak. Pero, gaya na sinabi ko, mga kababayan, kapag tinanggal po yan ni Pangulong Marcos, naku po, talagang tapos na. So, totally wala nang unitim. So, ito na lang Ito na lang po yung naiwan itong si Vice President Sara na nakita po natin na kahit puno ng batikos, paninira ng miyembro niya mismo dyan sa Unitim, itong si Romualdez. Pero hindi po ito nagpapa-apekto, mga kababayan po natin. Tuloy ang kanyang trabaho, binanatan siya ni Lisa Marcos, sinagot ng mahinahon at nag-focus lamang sa isyu ng ating bansa. So which is, sa ganong paraan ay lalong napahanga ang ating mga kababayan at lalong napamahal si Vice President Sara sa kanyang mga taga-suporta at sa mga hindi pa masyadong sumusuporta kay Vice President Sara ay lalo itong nagustuhan dahil sa kanyang sagot na imbis makipagbardagulan, makipagbasagan ng masakit na salita. Pwede niya rin sabihan, ako rin, bad-shot din ako sa kanya. Pero hindi niya ginawa, mga kababayan po natin. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, wala na, mag-uusap kami na tungkol dyan. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ng mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali naman siguro, madali naman siguro plansahin at si Vice President talagang sanay na yan. So sanay na yan. Mali nga yung sinabi ni Liza Marcos na sinasabi niya na pinoprotect daw ni BBM itong si Vice President Sara. Pero kung tutuusin, mga kababayan po natin, hindi. Nahayaan niya na lang na inaatake ito at mga black propaganda. Ang naisip ko nga minsan, mga kababayan po natin, posibleng siya rin yung nasa likod tapos nagkunwari lang na maayos sila, wala silang problema. Pero siyempre si Vice President Sara walang pakialam yan. Kasi alam niya naman na talagang ito talaga ang mundo ng politika. Natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay So ayan mga kababayan po natin, issue lang. At kung si Vice President Sara ay gusto makipag-usap na lang ng private dito kay Pangulong Marcos. So yan din ang sinabi ni Pangulong Marcos, mga kababayan po natin, na gusto na lang nila marisolba. So palagay ko lalong iinit at sasabog sa galit itong si Lisa Marcos dahil ang inaasahan niya siguro na tatanggalin ng kanyang asawa itong si Vice President Sara hindi ginawa po ng kanyang asawa, which is yung ating Pangulo, bagkos ay mukhang tinakpan at mukhang iniligtas pa ito sa mga vlogger,
itong umano'y mga dugyot inside mga vlogger na tumitira dito kay Vice President Sara. So actually malaking kahihiyan itong ginawa ni Pangulong Marcos para sa mga vlogger na buwabatikos dito kay Vice President Sara, na araw-araw na lang sinasabi na mag-resign. Itong si Mayor Triñas, Mayor Benitez, si Congressman Roves, na naglabas ng kanilang statement na umano'y dapat mag-resign na umano'y itong si Vice President Sara. At sino po sila para manawagan? Supposed to be mag-focus sila sa kanilang nasasakupan at hindi makikialam sa trabaho ng Vice Presidente. Na alam naman po natin na sila ay sinasamba nila itong si Lisa Marcos. Mga kababayan, yan po muna yung ating panibagong update. Komenta po para sa inyong komento at saloobin patungkol sa issue.